Okay, for today's video, shalom everyone. Ngayon tayo po ay pupunta sa Samaria. So andito nga po tayo ngayon dito sa bundok ng Samaria. So makikita po natin yung mga lookout kung saan nila nakikita yung mga kalaban. Kaya dito po yung Samaria, the capital of the northern kingdom of Israel, was founded by King Omri and the 9th century before BCE. On a hill he bought from Shemer, becoming a major political and religious center known for its wealth and idolatry. So dito po sila nag-worship, Baal worship under Ahab before its fall to Assyria in 722 BC. Alright, so makikita nga po dito na kung ang lugar na ito, kung paano nila na-build yung kingdom ni King Omri is ganun din kawasak. Yung makikita po natin na bato-bato ang makikita po natin. So in the New Testament, the region is significant due to the hostility between Jews and Samaritan highlighted in Jesus' interaction, like the parable of the Good Samaritan and the conversation with the Samaritan woman at Jacob's well, breaking down social and religious barriers. So lahat ng mga ito is a picture ng how Jesus Christ good to the every people around on the world. So dati kasi ang akala ng mga Jewish people ay sila lang ang may Diyos, pero through Jesus Christ is pwedeng makipag-communicate kahit sino, kahit taga Judea ka, taga Samaritan ka, or Samaria. But through Jesus Christ is we can communicate, we can relation to each other. Okay, so King Omri purchased the hill and built the city of Samaria as his capital, succeeding Tyre. So mababasa po natin ito sa 1 King 1624. Alright, so the city became notorious for Baal worship under King Ahab and Jezebel, leading to famine and divine judgment despite being a well-fortified city. Okay, so yun nga, binild nila ito at dahil sa yung pag-worship po nila sa Baal it was destroyed. So in 722 BC, the Assyrians conquered Samaria, deported much of its population and scattered them, leading to the 10 lost tribes. So makikita po natin to sa 2 Kings chapter 17. Okay, so they was conquered by Assyrians and Samaria. So centuries of separation and conflict created deep animosity between Jews and Samaritan who shared some religious tradition but differed significantly in practice. Jesus deliberately interacted with Samaritan, challenging social norms. So it spoke with Samaritan woman at Jacob's well. So John 4. Makikita po natin ito mamaya. Pupuntahan po natin mamaya. So dito lang muna tayo kasi connected po yan. So use a Samaritan as the hero in the parable of the Good Samaritan, Luke 10 verse 29 to 37, to teach compassion beyond ethnic divide. So ito yung sinabi ko kanina na kahit gaano kahigpit yung mga Hudyo, ayaw nila makipag-usap sa ibang tao, Samaritan. Kailangan Hudyo to Hudyo ka makikipag-usap, pero through Jesus Christ pwede ka makipag-usap sa ibang tao, like Samaritan na yung babae nga. So kaya yung early church sinasabi po nila that Philip the evangelist preached in Samaria, bringing many Samaritan to faith. So yun po yung Acts chapter 8. So yun, so Samaria represent Israel unfaithfulness in the contrast with true worship of God. So kaya bato-bato na lang ang ating nakikita po natin ngayon, kasi nga they worship the Baal, they worship Baal. Hindi po sila nagpupuri sa totoong Panginoon.
Kaya ito ay nasira, nagiging bato. O, 'di ba? So, ito yung lookout ng Samaria. Makita po natin. So, kung andito ka sa taas ng bundok, makikita mo talaga kung nasaan ang kalaban. Kaya magtago-tago ka na agad pag nakita mo na yung kalaban. Or, 'di ba? So, Jesus' interaction with Samaritan highlight his inclusive message and call to love neighbors regardless of background. O, di ba? Regardless of background, kahit sino ka, you can communicate through Jesus Christ. Kaya ito na nga po at kami po ay nag-happy-happy po dito. Inakyat-akyat amin ng mga puno, mga olive tree ang mga yan. Kaya, ayan, so nakita po natin na ang katotohanan sa pag-worship sa Panginoon ay hindi masisira ang ating buhay. O, di ba? Hindi ito masisira ang ating buhay, yung future po natin. Pero pag tayo po ay nag-worship ng Baal or kung ano-ano, hindi na po tayo nagpo-focus sa Panginoon or nagpo-focus kung ano yung mayroon po tayo, hindi po tayo nagpo-focus sa Panginoon, is there will be a time that the Lord will destroy that and ipaparealize niya sa iyo na hindi po yan mahalaga at ipaparealize niya sa iyo na mas makapangyarihan siya, kaya kailangan mo po siyang pagtuunan ng pansin, kailangan mo po siyang i-priority sa iyong buhay at nakita naman po natin dito na nasisira ang mga bagay na hindi para sa Diyos. Sinisira niya at nagiging bato na lamang, wala nang halaga. O, diba? So, yun po ang nakikita po natin dito na kung hindi ka nag-worship sa totoong Panginoon, ay masisira po yan lahat. Pero pag nag-worship ka sa totoong Diyos, may internal life na matatanggap ka. Alright, so yun lamang po. Glory to God. Maraming salamat. God bless.